Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 30, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli muna nating balikan or papayawan natin ng konti yung naging series natin last week para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating talakayan. So, yung series na tinalakay namin last week ay Trusting God in Financial Matter. So, yun, we need to trust God according to sa mga financial natin. Financial, ito yung mga pinanggagasis natin, yung mga pinangtutugon natin doon sa mga gusto natin sa mundong ito, yung wealth, yung mga pinang-aaral natin, yung pagkatrabahuan natin. So, pagkatrabaho natin, kailangan natin magsikap para kumita tayo ng pera. Kaya, kailangan magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos na pagpuprovide siya, iba provision ng Diyos para sa mga wealth natin. So, we need to trust God always. So, yung series na tatalakay natin yung araw ay The Power of Forgiveness. So, alam naman natin yung gaano kahirap sa atin magbigay ng forgiveness, lalo na kung napakasakit ang ginawa sa atin, na grabe yung talaga yung nag-iwan ng sakit sa atin. Pero, pag meron tayong Diyos sa buhay natin, is madali natin ito mabibigay. Kagaya nga nung naging talakay natin yung sa Bible verse natin last or kahapon, is kailangan pala kapag nagpatawad ka, hindi lang isang beses, 7, kundi makapitong-pito tayo ng pagkapatawad. Hindi naman porket na 7 times 7 lang tayo magpatawad, kundi parang dinescribe yun na unlimited forgiveness yung gagawin natin. So, ayun, kailangan natin ng Diyos sa buhay natin para patawarin tayo. Kailangan marunong tayo magpatawad, kagaya ng tayong napakasalanan sa mundong ito. Namatay ang kanyang anak ang si Jesus dahil sa kasalanan natin, sa pagtubos ng ating kasalanan. Ngayon patuloy pa rin tayong mga kasalanan, pero patuloy pa rin niya tayong pinapatawad ng paulit-ulit. So, ayun lang po ng ating series, and tayo dumako sa ating Bible verse. Ang Bible verse na tatalakayin natin yung araw ay Matthew chapter 18 verse 23 to 25. So, ang sabi dito, kaya't ang kaharian ng langit ay may hambing sa isang hari na nagnanais na mapag-ayos sa kanyang alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan niya ang pagkulang ng ihirap nito sa kanyang isang pagkakutang ng kanyang 10 ibang talento, palibhasa wala siyang maibahid ay pagtuos ng Panginoon niya. So, tayo magkanya-kanya muna, or muli natin itong basahin sa Matthew chapter 18 verse 20 to 35. So, ipaliwanag natin, kumbaga i-bood natin to na sa gamit yung ating teaching at application. So, para lumawak or mas maintindihan natin, tayo dumako sa ating teaching. Ang sa ating teaching, we have an obligation to forgive. So, ayun. Ang pagpo-forgive is mahirap nga, di ba, sabi ko. Pero meron tayong obligasyon para patawarin ng isang tao. Kasi ang Diyos naman, di ba, wala naman siyang tayong, kumbaga nga, tayong napakasalan ng tao dapat din na tayo pinapatawad pero ang Diyos is obliga pa rin patawarin tayo. Kailangan din tayo, obligahin natin patawarin yung isang tao kahit nagano pa rin yung kasakit, kahit suntukin tayo yan, sampalin, yun, patawarin natin to. Number 2, pride can be hindrance to forgive. So, ayun, kailangan mag-aral na muna natin mawala yung pride natin, kasi yung pride natin pwede yung maging sanhi na talagang hindi, ayun yung naging hadlang sa pagpapatawad natin. Nga, nag-away kayo ng kapatid mo, mataas pride yung parehas. Kasi paano kayo magpapatawaran kung naghihintayan pala kayo ng mag-sorry na lang sila, pero sa puso nyo gusto nyo? Kailangan marunong magba ng pride para mas madali magpatawad. So, number 3, failure to forgive a serious consequence. So, yun. Pag di tayo nagpapatawad is tayo? Kumbaga, meron pa tayong consequence na natatanggap. Pwede yung parang meron pa tayong hirapan pa tayong kilala yung tao, yung mas nagagalit tayo sa iba, may hinakit tayo sa puso natin. Kaya, marunong tayo magpatawad. So, ating application, fulfill our normal obligation to God. So, yun. Kailangan natin tugunan lagi kung ano nga ba yung mga sinasabi ng Diyos or yung mga obligation na sinasabi ng Diyos para sa atin sa mundong ito. Excuse me. So, number 2, humble ourselves before God.
So, kailangan wag tayo lagi mataas. Kailangan iwasan natin mga pride natin, maging humble tayo, huwag tayong maging mayabang lagi. Nga ba, patuloy tayong magpatawad kasi tayo rin naman napakasalanan. Baka susunod, hindi tayo patawarin ng mga tao dahil tayo hindi na rin tayo marunong magpatawad. So, number 3, forgive and stop punishing ourselves. Ayun, kailangan marunong tayong magpatawad. Ipakawalan natin kung bagay mga hinanakit sa puso natin kasi tayo rin naman mahihirapan eh. Kaya kailangan, we need to learn how to forgive others. So, ilan mo para sa araw na to? Huwag may natutunan sa pakinig at panood. God bless to all.